Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Justin Villanueva, shout out kay Jay Elacas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ngumiti si Ivory at sinabing, ang dahilan kung bakit matagumpay ang mga matagumpay na tao ay dahil minorya sila, kung ang lahat ay magtagumpay, tagumpay pa rin ba ang tawag doon? Hindi iyon tagumpay, iyon ay tinatawag na mawala sa karamihan. Parang konti lang talaga ang nakakarating sa taas, kung ang lahat ay umabot sa tuktok isang araw, pagkatapos ay ang malaking populasyon ay patagin ang matalim na tuktok. Doon, sa kalaunan ay magiging isang kumpletong gilid ng bundok. Sa makatuwid, ang mga matagumpay na tao ay magsasabi sa mga tao sa ibaba na ito ay hindi kasing dali ng iyong naisip, at maaaring hindi ito ganoon kadaling umakyat. May katotohanan talaga dito, at posibleng naabot nga niya ang kanyang kasalukuyang tagumpay sa isang napakabihirang at kapuri-puri na paraan. Ngunit kung ibubukod mo ang grupong ito ng mga tao, at gagamitin lamang ang pagkakatulad ng mga madaling magtagumpay, karamihan sa kanila ay magsasabi sa iyo na ang kanilang tagumpay ay napakahirap. Kung tutusin, maaring maraming tao talaga ang mag-shortcut, pero ayaw lang umamin. Partly because of the above considerations, but also because ayaw niyang minamaliit at iniisip na swerte lang. Malinaw mong alam na ang taong iyon ay nakarating sa posisyon sa pamamagitan ng kapalaran, ngunit kung sasabihin mo sa kanya sa harap niya, lagi niyang sasabihin sa iyo nang may paghamak na umasa ako sa sarili kong lakas. May isang shortcut sa tagumpay. Marahan na ngumiti si Ivory, pagkatapos ay tinapik si Xiao Tao sa balikat, ang dahilan kung bakit matagumpay na nakumpleto ng taong iyon ang kanyang mga pagsisisi sa huli ay dahil hindi siya gumamit ng ibang pamamaraan. It's just the simplest method I mentioned, which is the so-called cultivation exchange. Ano ang cultivation exchange? Kakaibang tanong ni Xiao Tao. Marahan na ngumiti si Ivory at sinabi, ang tinatawag na cultivation exchange ay talagang napakasimple, ibig sabihin, itinatanong ko ang lahat ng sarili kong paglilinang sa iyong katawan. Sa ganitong paraan, kahit na ikaw ay isang piraso ng kahoy na hindi maaaring magtanim, direkta kang mapupuno ng malakas na tunay na enerhiya ng kalaban, at ito ay magugat at sisibol. Sa madaling salita, kung ang isang tulad mo, na napakahirap linangin, ay nadidiligan ng malaking halaga ng zinki, ang kanyang mga meridian ay sapilitang masisira. Sa oras na iyon, makakapag-practice ka na. Parang, mahirap kumuha ng tubig sa bamboo basket, gayunpaman, kung ang iyong tubig ay patuloy na tumutulong dito, hindi tumitigil, at sa parehong oras, ito ay tumagas ng mas mabilis at sa mas malaking dami, pagkatapos ay ang basket ng kawayan ay dahan-daang maubos, ng pagiging napuno. At sa sandaling ang bamboo basket ay maaaring magdala ng tubig sa lahat ng oras, pagkatapos ito ay lalagyan din, at pagkatapos ay ito ay pumasok sa tao. Pagkatapos nito, patatagin ito ayon sa pamamaraan ng pag-iisip, bagamat mawawalan pa rin ito ng lakas, kahit na ano, at least parang pag-aayos lang ng bamboo basket pagkatapos, ito ay ganap na aayusin bago tumagas ang tubig. Mula ngayon, basta't seryoso kang nagsasanay at pinupunan ang iyong mga pagkukulang ng may kasipagan, natural na mapapabuti mo ang iyong sarili ng dahan-dahan at tuloy-tuloy sa hinaharap. Ang disipulong iyon ay unti-unting napabuti ang kanyang sarili sa ganitong paraan. Sa wakas ay naintindihan ni Xiao Tao at Tumango, sa wakas ay naunawaan na niya ang kahulugan. Ate, what do you mean, gusto mong makipagpalitan ng cultivation sa akin? Tanong ni Xiao Tao. Tumango si Ivory, eksakto, sa pamamagitan lamang nito matutulungan kitang buksan ang mga meridian sa iyong katawan, at mapapabuti rin ang iyong paglilinang. In the future, kung mag-practice ka ng mabuti, balang araw maaabot mo ang level ko, o malalampasan mo pa ako.
Tapos, hindi mo ba matutulungan ang 3,000 kapatid mo? Pagkarinig nito, tumanggaw si Xiao Tao ng hindi malay, dahil gusto talaga niyang tulungan si Han Sanchen. Gayunpaman, mabilis at napakabilis niyang umiling, dahil may isang tanong na talagang nag-aalala sa kanya, Ate Ivory, kung ang mga antas ng paglilinang ay ipinagpapalit, bagaman maaari akong magsanay, ngunit ano ang mangyayari sa iyo? Gaano man siya ka-innocent, talagang naiintindihan ni Xiao Tao ang kahulugan ng palitan. Iyon ay, maaari niyang makuha ang paglilinang ng Ivory, at ang Ivory ay malinaw na haantong sa parehong kapalaran na katulad niya. Nakatingin sa nagniningas na mga mata ni Xiao Tao, talagang hindi natarante si Ivory, inaasahan na niya ang reaksyon ni Xiao Tao, magiging katulad mo si Ate Ivory, walang pinagkaiba sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala, dahil alam mo rin na ang aking talento ay mas mataas kaysa sa iyo, hanggat nagsasanay ako ng kaunti, magiging maayos ako. Ano sa tingin mo? Tumanggaw si Xiao Tao, totoo talaga ito. Kung tutuusin, alam ng Xiao Tao na kung ikukumpara sa Ivory, ang kanyang antas ng paglilinang ay malayo sa likod, at ang agwat sa likas na talento ay malaki rin. Kaya, kung si Ivory ay isang ordinaryong tao, naniniwala ako na hindi magtatagal bago siya makapagsanay ng mas mabilis kaysa sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi nagtagal, biglang napagtanto ng Xiao Tao na may mali. Bagamat lohikal, walang mali sa sinabi ni Ivory, may isang katotohanang tila seryosong binaliwala. Kaya pala ginawa ito ni Ivory. Ate Ivory, may tinatago ka ba kay Xiao Tao? Si Xiao Tao ay maingat na tumingin kay Ivory, malinaw naman, sa iyong kasalukuyang antas ng paglilinang, matutulungan mo ako at pagkatapos ay dahan-daang makabangon sa pamamagitan ng pagsasanay, sa teorya, walang problema. Oo, ngunit ang digmaan ay darating anumang oras, at sa paggamit ng pamamaraang ito, hindi mo tinutulungan si kapatid na Sanchen, ngunit sa kabilang direksyon, nagpapahina sa kapatid na si Sanchen. Sa ilalim ng parehong mga pangyayari, sa huling pagsusuri, ito ay upang pahinain ang Ivory sa kasalukuyang batayan, at pagkatapos ay linangin ang isang napakahusay na sarili, at ang lakas ay masisira. So, ano ang silbi ng paggawa nito? Walang pakinabang na makikita sa maikling panahon. Gayunpaman, ngayon na ang panahon kung kailan kapos sa tao at lakas si Kuya Sanchen. May hinahanap si Han Sanchen kahit saan, bagaman hindi kailanman ipinakita ni Han Sanchen at Ivory ang pananabik na ito sa kanyang harapan, sa pagbabalik, hindi bingi si Xiao Tao sa pag-uusap ni na Han Sanchen, Joyong at iba pa, kahit nandito ka, malalaman mo ang mga bagay na ito. Ngunit ngayon, kabaligtaran ang ginagawa ni Ivory. Ang Xiao Tao ay walang muwang, ngunit hindi tanga. At saka, magbago man ito, sa cultivation at kakayahan ng Xiao Tao, siguradong hindi lang aabot ng ilang buwan o taon para maabot ang height mo, this time may take a long time. At kahit na mayroon kang mas mataas na talento o mas mataas na paglilinang, ito ay talagang magtatagal ng maraming oras. So, kahit anong mangyari, tayo pa rin ang maghihirap. Sa isang grupo ng mga salita, iniwan ni Xiao Tao si Ivory na walang imak. Kailangan niyang aminin na lahat ng sinabi ng Xiao Tao ay may katuturan. Gayunpaman, wala talaga siyang magandang dahilan para pigilan si Xiao Tao, o siya ay perfunctory. Ate Ivory, please tell me what's wrong with you. Sa mata ni Xiao Tao, although you are not my biological sister, you are no stranger than my biological sister. Pwede bang wag kang magsinungaling sa akin? Kung pipilitin mong magsinungaling sa akin, hindi ko magagawa itong palitan ng paglilinang. Hindi ko ito gagawin kahit na magsanay ka pa. Pagkarinig nito, halatang kinakabahan si Ivory. Kung ibibigay ni Xiao Tao ang mga bagay na ito, kung gayon ang pipiliin ng taong Ivory, gaano man siya kahusay, ay hindi gaanong mahalaga. Dahil may mga pagkukulang siya, hindi siya maaaring maging perpektong tao na mag-aalaga kay Han Sanchen gaya ng iniisip niya. Ito ay sumalungat sa kanyang orihinal na intensyon. Sa makatuwid, ang Ivory ay talagang walang maraming pagpipilian ngayon. Pangalawa, ang pagtingin sa mga mata ni Xiao Tao, saglit, ayaw talaga niyang lokohin ang isang simple at mabait na babae. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagsalita si Ivory, maaari kong sabihin sa iyo ang tungkol dito, ngunit mayroong isang kinakailangan, iyon ay,
hindi mo maaaring sabihin sa sinuman. Siyempre masasabi mo ang sekretong ito pagdating ng panahon, pero kung hindi dumating ang panahon na iyon, hindi mo ito masasabi kahit na may pumatay sa iyo o pumatay sa 3,000 kapatid mo. If you can agree to this condition, then I will tell you the current situation, but if you don't agree, then I have no choice, even if I think about it again, I will never tell you. You can make your own choice. Matapos ang kanyang mga salita, si Ivory ay tumingin kay Xiao Tao, naghihintay ng kanyang sagot at pagpipilian. Saglit na natahimik si Xiao Tao, at sa wakas ay tumango, Ate Ivory, kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo lang. Sumasang-ayon ako sa lahat ng iyong kondisyon, at masisiguro kung gagawin ko talaga. Sulyap sa Xiao Tao, nag-isip sandali si Ivory at sumimangot. Pagkatapos kong pumunta sa Burning Bone City, ang mga problemang maaaring harapin ko ay magiging napakaseryoso, at ang kalubhaan ay maaaring malayo sa iyong imahinasyon. If I go this time, to be honest with you, baka tuluyan na akong mahiwalay sa'yo. Sinabi ni Ivory, sa totoo lang, laging may lason sa aking katawan, at ang lason na ito ay napakalakas. Masasabing halos tiyak na ang kamatayan. Pero matutulungan ka ni Kuya Sanchen na mag-detox, nakalimutan mo na si Kuya Sanchen ay may kasanayan sa medisina, bukod pa dito, si Kuya Sanchen ay may napakataas na antas ng cultivation, siguradong makakaisip siya ng paraan para mailigtas ka. Napakatindi na umiling si Ivory, walang posibilidad na maalis ang lason sa aking katawan, imposible ito kahit para kay Han Sanchen. At saka, kahit super capable talaga siya at kaya niyang lutisin ang mga problemang ito, mailigtas niya lang ako, pero, Xiao Tao, alam mo ba? Kapag naligtas ako noon, ibig sabihin ay mamamatay ang kapatid mong si Sanchen, at ang mga taong nasa ilalim ko ay mamamatay din. Bakit? Si Xiao Tao ay tumingin kay Ivory na nalilito. Hindi niya maintindihan kung bakit kinailangang mamatay si Han Sanchen noong nabubuhay pa si Ivory. Parang walang hindi may iwasang koneksyon sa dalawa. You may not understand some things even if I tell you. What I can only tell you is that many things in this world are not simply black and white, hindi rin simpleng pagsilang, katandaan, sakit at kamatayan. It's like living in this world, the more mature you are, sometimes the more na matutuklasan mo na maraming bagay na hindi na sayo para magdesisyon. Nabubuhay ka para sa ibang tao. Parang kung may anak ka, kailangan mong mabuhay para sa anak mo, at kung may asawa ka, kailangan mong mabuhay para sa asawa mo. Kapag umabot kami sa ganoong yugto, marami kaming dapat asikasuhin, kaya natural na marami kaming dapat ipag-alala. Let me tell you, kung may maglagay ng kutsilyo sa leeg ng kapatid mong si Sanchen ngayon, ano ang pipiliin mo? I think wala kang kahit katiting na pagsisisi kung hahayaan kitang mamatay. Nang marinig ito, hindi na nagdalawang isip si Xiao Tao at diretsong tumango, oo, kung may maglagay ng kutsilyo sa leeg ni Kuya Sanchen, sa oras na iyon, kahit na ang ibig sabihin ng pagkamatay ni Xiao Tao, hinding-hindi ito dadalhin ng Xiao Tao doon ay ni Katiting na pag-aalinlangan. Marahan na ngumiti si Ivory, ang problema ay may nagsasabit ng espada sa kanyang ulo ngayon, ang espadang ito ay mas mapanganib kaysa sa anumang panganib. Kung hindi ko ginawa ang pagpipiliang iyon sa oras na iyon, ang espadang ito ay ganap na puputulan at walang sino man ang makakalaban. Ate Ivory ni Kuya Sanchen, bakit hindi ka makapaniwala? Tsaka andyan ako, baka marami pa akong maalala na sikreto ng Panguax. Sa oras na iyon, si Kuya Sanchen, na may ganap na kapangyarihan ng Pangupalakol, ay maaaring makagawa ng ilang mga himala. Ate Ivory, maituturing kang isang taong nakasama ni Kuya Sanchen sa maraming unos at gumawa ng maraming himala. Sa palagay ko dapat kang maniwala sa kapangyarihan ni Kuya Sanchen higit sa iba. Kinakabahang sinabi ni Xiao Tao na para sa kanya, hanggat may kaunting pagkakataon, susubukan niyang panatilihin ang Ivory. Ito ay ang kanyang kapatid na babae at hipag. Xiao Tao, kung sasabihin ko sa iyo na ang espada na nakasabit sa ulo ng iyong 3,000 kapatid ay maaaring direktang kapangyarihan ng buong angkan ng demonyo, at maaaring mas nakakatakot pa sa kapangyarihang ito, gusto kong tanungin ka, maniniwala ka pa rin ba sa mga himala? Bahagyang natigilan si Xiao Tao, hindi niya talaga naisip ang tanong na ito. Gayunpaman, kung iisipin mong mabuti,
mayroon talagang isang malaking pagkabigla at isang mabigat na pakiramdam sa iyong katawan, halos hindi ka na makahinga at halos hindi ka na makayanan. Hindi kayang tiisin ng isang tao ang kapangyarihan ng demonyo, kahit na ito ay ibigay sa lahat ng mga tao sa gitnang kapatagan ng mundo, ito ay maaaring hindi makayanan ito. Kung hindi, ang lupain ng mga demonyo ay matagal nang nawala, kaya bakit mayroon pa ring teritoryong ito ngayon, hindi ba dahil, sa mga ganitong pagkakataon, hindi na sila maalis ng kabilang partido. Sa makatuwid, talagang napakahirap para sa gayong nakakatakot na puwersa na ilagay sa isang tao. To put it bluntly, it is impossible for a person to bear it. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!